is it correct to say na itong budget na ito, despite the scandal that we are seeing now, that we are facing, hitik pa rin sa pork barrel? O yung mga Mm. discretionary items kung saan magiging susceptible na naman ito sa corruption. Anong basa ninyo dito sa budget ito overall? Overall, unfortunately, Christian, meron pa rin, no? So, kung ang ginagamit namin ditong image ay kung yung bansa natin ay isang katawan, no? Ang cancer ng corruption ay kumalat sa bawat isang bahagi nito. At may mga tumor, no, sa bawat isang bahagi at kumakalat siya. No, there was an attempt, to be fair, by the Senate to try to cut the pork that we tagged from around 260 billion pesos from the House to around 146 billion pesos. Kaya lang mukhang yung version na nananaig sa BICAM ay mukhang yung House version. So mukhang lumalaki yung pork na nakita natin dito, Christian. No, may iba't ibang uri ng pork. Yung pork na na-mention ko kanina ay yung mga tinatawag nating soft pork. No, meron ding hard pork at merong shadow pork. No, pwede Anong nating pinakaiba? isa-isahin. Oo. Yung soft pork, yung mga maip, yung mga kailangan ng guarantee letter, magmamakaawa ka pa sa politiko para makuha yung social services na karapatan naman natin bilang mga mamamayan. Yung hard pork, ito yung mga risky infrastructure projects, no? Na tulad ng flood control uh, projects, no? Although kinat yon, no, this year. At yung final, yung shadow pork, no, yung unprogrammed appropriations na may cut, no, yung the riskiest part was cut, but there's still a massive portion that's left, no, in terms of unprogrammed Okay. Yung appropriations. yung allocables tsaka non-allocables na nandyan pa rin no? Saan siya? Anong category niya? Is it soft? Is it hard? Ay, hindi. Actually, hard yan no? Pareho yan. Apparently yung allocables report, no, yung galing kay Gwen ng PCIJ, no, na Yeah. report na lumabas, yun yung mga amounts na dinidistribute, no, sa bawat isang politiko, and they can insert it either in hard pork or soft pork projects. No, so yun yung ni-report ni Gwen, yung PCIJ report niya. Mm-mm. Okay. So yun nga, it can also be construed as pork, no? Dahil nga merong discretion dito yung mambabatas. Correct. Pero what do you think? Bakit, di ba one would think na nakabantay na yung tao rito Open bycam na nga. Kahit pa paano siguro medyo mahihiya naman kahit pa paano. Tatol, presidente na mismo nagsabi, mahihiya naman kayo. Pero bakit ganon? Di ba yung allocables na yan, sa NEP pa lang nagsisimula na yan, di ba? Correct. So, Correct. help us make sense of this. Yeah, well, your guess is as good as mine, no, Christian. We're very worried, no, about the budget that will be passed. Kasi yun nga doon sa BICAM pa lang, kung gusto nating isa-isahin yung nangyari doon sa BICAM, yung tinatawag namin, for example, sa MAIFIP, no, or yung Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Ito yung guarantee letters, no, kapag nagkaroon ka ng sakit, no, magbabayad ka na ng bill sa ospital, kailangan mo pang pumila sa politiko at kumuha ng guarantee letter sa kanya para ma-discount yung iyong hospital bill. No, yung MAIFIP, umakyat siya, no? Umakyat siya from 24 billion in the NEP to 51 billion pesos in the BICAM. So this is closer to the Senate version. Not only will it worsen patronage, it's also actually unconstitutional, no? Kasi dapat yung politiko, especially the people in Congress, should not have post-enactment intervention, no, dun sa budget, no. But here, Based on the 2013 Supreme Court ruling on the pork barrel case. right, that's based on the Supreme Court ruling. So kailangan i-strengthen yung safeguards dito, no. So yung sinasabi dito ng mga health advocates, for example, Christian, no, yung ito na kailangan natin magmakaawa, tapos kinakat yung PhilHealth, 'di ba? Kasi this year, 'di ba, zero yung budget sa PhilHealth. Pero yung isang nangyari na maganda, no, the health advocates won the case in the Supreme Court. So ito yung 60 billion pesos, no, inakyat naman, no, House version pa lang, no, meaning they were already preparing for the release of the Supreme Court case, no. Pero sinasabi ng health advocates na kulang pa rin ito, no. I'll give you the deficiencies, no.
287 billion pesos yung back pay mula sa PAGCOR, PCSO at Syntax na dapat ma-recover sa PhilHealth. That's according to the Syntax Coalition. And 147 billion yung premium para sa 224.5 million Filipinos na kailangan this 2026 according to the Healthcare Professionals Alliance Against COVID. Ito yung lahat ng mga major medical groups, no. So kulang pa rin, no, yung PhilHealth budget. Hindi nila sinunod yung sarili nilang batas na ipinasa, no, under the Universal Healthcare Act, the Syntax laws. So yun, we're very worried about that in health. Sige, since you mentioned yung MAIF, no, yung Medical Assistance for Indigents and Financially Incapacitated Patients Program. Nakalagak sa DOH, tama? Tama. Okay, pero kailangan mo kailangan magmanikluhod sa politiko para mabigyan ka ng guarantee letter. Obvious naman ang dahilan dito, no? Dahil itong mga politiko na ito, kakapal ng mga pagmumukha. Hindi man nila pera, pero kailangan meron silang credit. No? Para yung utang na loob, nasa kanila. Okay. Ano ba pwedeng gawin dito para ma-pressure itong mga mambabatas? Total open BICAM naman supposedly pinag-uusapan natin dito. Do you think pwede ba silang i-shame kahit papano? I think kailangan tayo mag-ingay, no, bilang isang taong bayan. I think siguro the most generous interpretation I've heard of the MAIFIP is they're concerned that the PhilHealth is not doing its a proper job, no? So MAIFIP is the second best solution. Kaya lang kung ganito na dinodoble mo yung MAIFIP, is it really going to remove dependence, no, on this program? Kasi parang sabi nila transition mechanism lang yung MAIFIP. Pero kapag dinodoble mo yun, hindi yun transition. It means you're trying to replace the rules-based system, which is the PhilHealth. So yun. So we have to really we have to rally around this. People, concerned citizens should try to file cases in the Supreme Court about the MAIFIP in itself and the guarantee letter system as really an unconstitutional practice. In reality or ideally, anong dapat gawin dito sa pondo nito? Because we're talking here 51 billion pesos. Kung sa magkakaroon na naman ng discretion itong mga mambabatas, magkakaroon ng credit grabbing, and basically this is another form of patronage politics at the expense of poor Filipinos. So saan ba dapat ilagak na lang itong pondo na ito? Ibalik siya sa PhilHealth kasi kulang pa yung nasa PhilHealth, no? At ito yung mga back pay na ng gobyerno na hindi niya sinunod yung sarili nilang batas, no? And also there's another option which is to lodge it in the local hospitals, no? Pero mas maganda na transparent siya. It's an actual program that can be monitored, no? And you know, PhilHealth, we should work with PhilHealth to improve the rules-based process at dapat automatic yung zero balanced billing natin sa bawat isang hospital na pinupuntahan natin.